Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Maraming salamat po sa katuwang natin dito sa ating daily devotion, Anonymous. So, minsan po nakakatanggap ako, hindi ko kilala kung sino o kanino. Pero hindi ko man kayo kilala, pero kilala kayo ng ating Panginoon. Salamat po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Na yung iba naman po kilala ko, ayaw lang magpakilala. Ayaw lang ayaw lang magpakilala. So, salamat sa inyo, no? And greetings po kay Rocky, Rio, Lorna, Raul, Joel, Joey. At salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel. Lalo-lalo na yung umaga pa lang kasama, nakikita ko na sa comment section, no? Now, tuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa Encounter God Life-Changing Moments. Now, yung encounter po natin sa Diyos, hindi laging majestic, no? Hindi kailangan may kidlat, kulog, at apoy. Yung encounter sa Diyos, kailangan lang panampalatayahan natin, maengkwentro natin yung kapahayagan ng Diyos patungkol sa kanyang sarili na matatagpuan natin sa kanyang mga salita. And that in itself will bring transformation into our lives. Itatama ng Diyos yung ating landas. Now, dito po sa devotion natin ngayong umaga, matatagpuan po ito sa John chapter 20, verse 19 to 21. Babasahin ko na lamang po sa Tagalog. Sabi po rito, nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, na unang araw ng linggo. So, Sunday po ito. First Sunday nung resurrection, no? Habang nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo. So, yung mga disipulo po, kasi namatay ang Panginoong Jesucristo, pinako siya sa krus, namatay siya. So, yung mga disipulo niya, talagang nilukob, kumbaga, no? Nilukob ng takot. At during this time, Sunday, first Sunday, imbis na usually, no, pag nagse-celebrate tayo ng Sunday, celebration talaga. Pero sa kanila, takot yung naghahari sa kanila. Now, during that time, dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. So, bigla nilang nakita yung resurrected, yung muling nabuhay na Kristo. At nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay, nandun pa yung sugat, tagiliran, kaya't ang mga alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. So, ito po yung una nating katuruan ngayong umaga. Encounter with Jesus turns fear into peace. Yung enkwentro natin sa resurrected Jesus Christ, yung nabuhay na Kristo, ay yung takot natin, pinapalitan niya ng kapayapaan. Yan po yung nangyari dito sa mga talatang ito. Yung takot ng mga disipulo sa mga Hudyo na nagpako sa Panginoong Jesucristo, yung naghaharing takot sa kanila, pinalitan ng kapayapaan ng Panginoong Jesucristo simply because Jesus resurrected from the dead. Muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo at nakita nila talagang mananagumpay ang Panginoong Jesucristo. He is alive. That in itself gave them peace. Merong talagang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. And bago itong mga talata na to, no, kung maalala nyo yung John chapter 14 verse 27. Sabi ni Jesus Christ, yung nagpapaalam siya sa kanyang mga disipulo, sabi niya, peace I leave with you. Iniiwan ko sa inyo yung kapayapaan. Now, hindi ito ordinaryong kapayapaan. Ito po ay kapayapaan ng Panginoong Jesucristo mismo na ibinibigay niya sa kanyang mga disipulo. Kaya sabi niya, peace I live with you, my peace. So, ang Biblia pala, meron palang tinuturo ito patungkol sa kapayapaan ng Panginoong Jesucristo. Ito yung kapayapaan na hindi mo makukuha sa kahit anong bagay dito sa mundo. Ito yung kapayapaan na hindi mo matatagpuan kahit marami kang pera sa bangko, no? Minsan kasi yung kapayapaan, parang nasusukat ito kapag meron kang pera, no? Pag nagkasakit ka, walang problema, may pera naman ako. Pag nawalan ka ng pang-grocery, walang problema, may pera naman ako, may pambili naman ako. Minsan, ang kapayapaan nasusukat sa savings Pero pag nawala ni savings mo, wala ka na rin kapayapaan. Puro worries ka na, puro pag-aalala.
Now, itong kapayapaan ng Panginoong Jesucristo, hindi ito matutumbasan ng kahit anong bagay sa mundo. This is the peace of Christ. Sabi niya, my peace I give you. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled. Do not be afraid. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mangamba. Meron akong kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Itong kapayapaan na ito ay mula sa akin. Now, ito pong peace na ito, biglang nagkaroon ng katotohanan na experience ng mga disciples instantly nung maengkwentro nila yung Kristo na muling nabuhay. Sa atin din po, no, tandaan nating mabuti, yung Kristo na ating pinapanampalatayahan ay buhay. And He is with us. Kasama natin siya. Hindi lang natin basta kasama, He is in us. Napakatindi, no? He is in us. Nasa atin ang ating Panginoong Jesucristo. And He is alive. Yung katotohanan lamang na yon, dapat yun ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at hindi lamang basta kapayapaan, kundi kapayapaan na nagmumula mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Kung ano man po ang mga bumabagabag sa ating mga puso't isipan ngayon, alalahanin po natin na hindi po tayo nag-iisa. Alalahanin po natin na meron tayong Kristo na muling nabuhay na kasama natin ngayon. So let's have sweet encounter with Jesus, who turns our fear, into peace. Pangalawa po, encounter with Jesus turns mourning into joy. Yung engkwentro po sa resurrected Jesus, sa Kristo na muling nabuhay, pinapalitan nito yung ating pagdadalamhati ng kaligayahan. Kaya sabi rito, sa mga talatang ito, nung nagpakita ang Panginoong Jesucristo sa kanila, pinakita yung kamay, may sugat, tagiliran, talagang katibayan na muli siyang nabuhay. Sabi po rito, kaya't ang mga alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. Yung encounter po natin sa ating Panginoong Jesucristo, magdudulot ito ng kagalakan sa atin. Walang sino mang leader ng relihiyon ang namatay at muling nabuhay. Si Jesus lang yon. Yun pa lang, yung katotohanan pa lang na yon, na walang relihiyon sa mundo ang merong leader na namatay tapos muling nabuhay. Lahat ng mga leaders nila namatay. Hanggang ngayon patay pa rin. Pero yung leader ng Christianity, yung founder ng Christianity, ang Panginoong Jesucristo, namatay, muling nabuhay at ngayon nakaluklok sa kanan trono ng Diyos. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, John 15:11, meron dito ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang kaligayahan. Sabi niya, I have told you this so that my joy. Ang Panginoong Jesucristo pala meron siyang joy no? Yung joy na yon, sabi niya, so that my joy may be in you. Yung kaligayahan pala ng ating Panginoong Jesucristo, gusto niya maisalin sa kanyang mga disipulo, sa atin. So that my joy may be in you and that your joy may be complete. I think meron ako mga post about this. So, panoorin nyo lang, no? Pakihanap lang sa YouTube kung gusto niyo po ng malaliman na talakayan patungkol dito. Pero gusto ko lang pong emphasize na merong joy ang Panginoong Jesucristo. Meron siyang kaligayahan na gusto niya makamtan natin. At yung kaligayahan po na yon, again, biglang nagkaroon ng realization nung nakita nila yung resurrected Jesus. Nung nakita na buhay si Kristo, nagkaroon sila bigla ng kaligayahan na merong pag-asa, merong Kristong nabuhay. Ikaw ba naman, di ba? Mahal na mahal mo yung Panginoon mo, sinusundan mo, sumusunod sa Kanya for 3 years, more than 3 years. Pagkatapos biglang namatay, talagang lubos ang iyong kalungkutan. Tapos pag nakita mo, biglang nabuhay, talagang mapupuno ka ng kaligayahan. Now, nais ko pong ipamanhik sa atin, no? Tayo mga Kristiyano, tayo may karapatan na maging pinakamasasayang tao sa buong mundo. And I hope magkaroon po tayo ng kaligayahan na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. So that my joy may be in you and that your joy may be complete. Number 3 po. Encounter with Jesus turns defeat into conquest. Ano ibig sabihin nito? Yung defeat po, ito yung pagkatalo. Yung conquest po, ito yung pananakop, pagiging mananagumpay.
Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo rito, muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Kung paanong sinugo ng Panginoong Jesucristo, ng Diyos Ama ang Panginoong Jesucristo at nagtagumpay ang Panginoong Jesucristo, ganun din naman tayo isinusugo ng ating Panginoong Jesucristo upang magtagumpay rin sa ating misyon na pagdidisipulo sa lahat ng mga bansa. Sa English po, as the Father has sent me in that manner, even so I am sending you. Kaya encounter with Jesus turns defeat into conquest. Imbis na magmumukmo ka doon sa isang sulok ng iyong bahay, nakalak pa yung pinto mo sa takot. Nung na-encounter nila ang Panginoong Jesucristo, biglang nabuhayan sila ng loob, nagkaroon sila ng pag-asa, at yung pag-asa na yun na kay Kristo, at sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila, humayo kayo ngayon. Gawin yung alagad lahat ng mga bansa. Imbis na talunan, mananagumpay. And I hope makita natin yung pag-asa ng Great Commission, yung victory of the Great Commission. At makiisa tayo sa ginagawa ng Panginoong Jesucristo dito sa mundo sa pagdidisipulo ng lahat ng mga tao, lahat ng mga bansa dito sa mundo, lahat ng mga ethnic groups. Now, para po sa ating application, let's receive the peace of Christ. Tanggapin po natin yung kapayapaan na ibinibigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. Kung ikaw ay nababagabag ngayon for whatever reasons, let's go back to Jesus. Let's go back to the resurrected Jesus. Ipanalangin natin na maengkwentro natin siya, makita natin siya ng mukhaan, no? Hindi man physically, pero, magkaroon tayo ng solid, sweet relationship with the Lord Jesus Christ na alam natin yung presensya niya nasa sa atin. At magkaroon tayo ng kapayapaan nagmumula sa Kanya. Pangalawa po, let's rejoice with the joy of Christ. Si Jesus Christ na yung pinakamasayang tao. Diyos na nagkataon tao sa mundo, no? And that joy is available to us. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, rejoice always. Kahit merong pagdadalamhati, rejoice. Kahit merong pagdurusa, rejoice. Si Jesus Christ nagdusa doon sa krus, pero yung joy niya hindi mawawalay sa kanya. Hindi mo pwedeng sabing si Jesus Christ nawala yung kaligayahan na meron siya. So sa atin rin po, no, kung ano man pinagdadaanan natin right now, let's rejoice with the joy of Christ. Pangatlo po, let's recharge ourselves with our hope in Christ. Sinusugo po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. We are being charged. And this time naman, let's recharge ourselves na yung pagkakasugo sa atin ng Panginoong Jesucristo para ayain, hikayatin yung mga tao sa paligid natin palapit sa Panginoong Jesucristo. Merong katagumpayan yan. Hindi po mabibigo ang Great Commission ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung tayo po ay nakikiisa sa Great Commission, sa pagdidisipulo ng mga tao palapit sa ating Panginoong Jesucristo, yan po yung isang endeavor, isang undertaking na merong katagumpayan. Hindi po yan mabibigo. So let's recharge ourselves with that hope. Yung tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo. Now, para po sa ating discussion, how does our encounter with the resurrected Jesus give us peace, joy, and hope? Paano ba yung encounter natin sa muling nabuhay na Kristo? Paano yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan, kaligayahan, at pag-asa? So pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion group. Kung wala po kayong kadiskusyon, meron po tayo na mga big group po yon, 8 p.m. From Monday to Saturday. Pwede po kayong mag-join doon. Yung link ng Zoom, nandyan lang po. Nakakalat lang, no? Nandito lang rin sa baba ng comment section natin, sa description, right below this video. Pwede po i-click lang yon, mapupunta na kayo doon sa gathering natin. Tapos nagkakaroon po ng breakout rooms yon, mga small groups. Pwede po na tayo dong mag-share at pwede rin po tayo dong makapakinig ng mga ibinabahagi ng bawat isa. So kung wala po kayong kadiskusyon, mag-join po kayo doon. So sagutin po natin ito sa ating discussion group at para po sa ating panalangin, kausapin natin si Lord, no, right after this devotion, isama po natin ito sa ating panalangin. Lord, I want to experience your presence and encounter you. Please give me the peace of Christ, even in the presence of adversity.
Please give me the joy of Christ, even in suffering. Please give me hope of victory as I go and lead my family and friends to Jesus. Lord, I believe in your power. I know you are listening to my prayer in Jesus' name. Tayo po yung manalangin, no? Isama po natin ito sa ating panalangin. And I hope and pray na tayong lahat ay magkaroon ng matinding engkwentro sa ating Panginoong Hesukristo na magdudulot sa atin ng matindi ring pagsunod sa Kanya. At marami tayong mailapit na mga tao palapit sa ating Panginoong Hesukristo. Kung may natutunan po kayo sa devotion natin ngayong umaga, let us know in the comment section below and please share this devotion to our family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.